So yo, what up mga kamaster? Andito tayo ngayon sa Gold sa USD. And right now I am buying kasi for some reason ito yung kanina yung area kung saan ako nakabay. Tapos ito yung situation niya ng pagpump itong pulse area na to. Ito. Tapos hindi umayon sa TP area ko, na-hit lang yung trail stop ko. So right now nag-entry ako dito. Nag-take risk ako dito kasi nasa linya pa siya ng ng M15 support na to na may base, hindi niya binasag tong area na to. So ayun na, is hit ako bandang dito kasi malapit lang din yung SL ko. So right now nakita ko nagbabouncy price bandang area na to, hindi siya gumawa ng breakout sa support na to. Kaya alisin natin to. Itong area na to sa M15, ito resistance, base, tapos support, hindi siya gumawa ng breakout sa area na to. So right now ang ginawa ko, nag-entry ako, tapos dito ko nilagay yung SL. So yung SL ko is malapit lang sa entry zone ko kasi dito sa M1 meron na siyang rejection. So ito yung inahantay ko na entry rejection. So yung inaantay ko right now is lilipad siya kasi after massive full or itong full down niya, ito possible na babawi siya paangat para sa akin lang doon based on my POV. So dito I expect na aangat siya dito at sakali mag-breakout siya dito sa area ng resistance na to, is possible gawin niya tong support at pupunta siya dito sa pangalawang TP area ko. So I expect lang and it is part of my POV and sakali mag-pump siya. So if ever na mag-pump siya bandang area na to, is yung isang order ko is isisit trail stop ko para risk free na. So ito yung before na video mga kamaster, and abangan lang natin yung yung after. So let's go, boy here, God bless. So yo, what up mga kamaster, and ito yung during situation, approaching na siya sa first TP natin, first TP area, and running profits and then yung zone natin. So there's a possibility na hit yung first TP area ko. So ito lang yung sa second clip as during situation. So that's all I've got, and tingnan lang natin yung after mamaya kung basagin na tong level of na to, resistance na to. Alright, so yun guys, for this scenario na take profit na nga yung natin, first entry, and yung second entry natin is ilalagay ko na lang dito, around dito, yung trail stop or yung SL, para maging yung SL na to na punta dito para maging trail stop. So para risk free na patungo or papunta dito. So that's all I've got mga kamaster. So ito yung during situation pa din. So yung after, maybe later na lang, mga madaling araw or siguro compilation lang to, compilation video. So let's go. So yo, what up mga kamaster, andito na tayo ngayon sa ating finale. So although hindi pa siya nag-TP dito sa pangalawang TP natin, and it's okay lang kasi naka-set na din tayo ng trail stop or break even. Pag break even ata dito, basta importante para sa akin risk free na ako nito, and i-hold ko lang siya. I don't know if si price babalik pa ba siya dito. Mukhang malabo na ata for me based on my POV kasi this resistance is respected nga niya, pero nag-perform siya ng breakout. So for me, pwede din entryhan to tapos buy. So it depends sa inyo kung entryhan nyo. Para sa akin, okay na ako kahit naka-entry na ako dito sa baba. So ngayon itatalakay ko kung paano ko to talaga nakuha. So unang-una, punta tayo dito sa sa M15. M15 ko pala to nakuha. So dito sa M15,
Screenshot na lang natin. Screenshot. Boom. Tapos una, may nakita ko ditong resistance. Kita naman natin may resistance dyan. Tapos may resistance dito. Tapos nag-iwan siya ng base. Ito yung base. Tapos yung ginawa ni Price is nag-respect lang siya dito 2 times. So valid support siya para sa akin. Kasi nag-respect siya 2 times. So kung ginawa pa ni Price is ganito. Let's say bearish. So pagka ginawa ni Price is ito yung low niya. Gumawa siya ng panibagong high dito. Tapos gumawa siya ng low. Gumawa siya ng low dito. Lower low pala, sorry. Tapos nag-retest tapos down. So possible na babagsak siya. There's a possibility na babagsak siya lalo. Kasi gumawa na siya ng scenario na tawag na to SBR. SB tapos R. Yung situation naman niya dito is resistance, base, tsaka support. Itong area na to support. So yung ginawa ni Price is hindi siya gumawa ng itong current low niya. Hindi siya gumawa ng hindi siya gumawa ng lower low. Ang ginawa niya is ni-respect niya lang tong area na to. Tapos tuluyan siyang nag-pump. So kaya dito na ako naka-entry. Bakit dito ako naka-entry? Kasi itong area na to is meron na siyang dalawang resistance na binasag. At yung solid base is andito siya. Yung na fresh base na respect na pero hindi siya binasag. So pagka nag-entry ako dito, pag ako kanina, pag na-SL ako dito, yung itong entry na to, pag na-SL ako, okay lang kasi yung scenario niya is gagawa siya ng panibagong lower low, tapos panibagong lower high, tapos dun bagsak, ganyan yung situation niya. Pero yung ginawa niya is hindi siya gumawa ng lower low. Ginawa niya is ni-respect niya lahat tong area na to, tapos boom, pangat. So yung situation dito is meron tayong success, resistance, base, support. So yung situation dito is RBS situation. So yun lang yung yung kino-content ko dito. Tapos i-hold ko na lang to. So sakali ititipi niya to maybe by next week, itong area na to. So sabi ko pala sa live kanina sa Facebook na possible niyang basagin to. So base lang din yun sa point of view ko. Bakit? Kasi punta tayo sa higher time frame. So dito meron tayong dito na lang sa H1. So dito sa H1 nag-pullback siya dito. So pagka pullback niya, gumawa siya ng pulse dito, pulse. Yung parang siko, ganun. Parang siko. Itong na to, area na to. Kumbaga gumawa siya ng ng ganito. Gumawa siya ng pag ganito. Ganyan. Tapos dito. Yan yung situation niya. Gumawa siya ng parang pulse. Pulse talaga. Pulse. Tapos yung dahilan niya ang pag-pump. So yun. Tuluyan na siyang nag-pump sa sa area, sa level, sa area na to. At possible na basagin niya to para sa akin. Kasi yung mga previous niyang nagawa is mga ganito. Ito. Kung titingnan natin to sa lower time frame, mag-e-expand din yan. Ganito, mag-e-expand din yan. Parang ganito. Gagawa siya ng pulse, pullback, tapos pump. So yung situation niya is ganito din.
nag-pullback siya dito, bumaba siya, tapos sa higher time frame gumawa siya ng pulse dito, ayun nag-pump. So yun yung dahilan ko. Kumbaga structure by structure. So kagaya dito, ganyan, although nag-overlap man yan, ganyan, same din dito, yan dito, itong ano na to, rectangle na to. Tapos pagka pagka sakali mag pump pa siya, so gagawa siya ng pullback, kunting pullback dito, tapos angat. So depende pa din yun sa price. So that's all I've got lang mga kamaster. Pag hindi nyo masyado naintindihan, ibalik-balik nyo lang yung video, or i-back nyo lang para masyadong get. So pasensya na pala sa boses ko, ganito talaga. So that's all I've got mga kamaster. Ipoy here, hashtag small lot still count, and God bless to all. Till next weekdays, and God bless sa lahat palagi kung saan man kaya. Alright, Ipoy here, peace out.